Magandang araw, mga kastorya. Ako ang kasama mo ngayon sa Inside the Story PH at pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na paksa, ang biblical destiny ng Iran. Hindi lang ito simpleng kasaysayan, kundi isang kwentong puno ng propesya, tensyon, at pag-asa. Handa ka na ba? Tara, simulan natin. Unang-una, balikan natin ang sinaunang Persia. Alam mo bang ang Iran ngayon ay dating Persia, isang imperyo na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo? Si Cyrus the Great, ang nagtatag ng Achaemenid Empire, ay nabanggit mismo sa Biblia. Sa Isaiah 45:1, tinawag siyang pinahiran ng Diyos dahil siya ang nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkakabihag sa Babylon. Dito pa lang, makikita na natin, mula noon pa, may espesyal na papel na ang Persia sa plano ng Diyos. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Sa bahagi ng Biblia, partikular sa Ezekiel 38 at 39, may propesya tungkol sa Gog and Magog war. Sinasabi ng ilang iskolar na ang bansang tatawaging Persia, na ngayon ay Iran, ay kasama sa mga bansang lulusob sa Israel sa mga huling araw. Ayon sa propesya, magbubuklod ang ilang bansa laban sa Israel, pero makikialam ang Diyos at ililigtas ang kanyang bayan. Para sa iba, ito raw ay isang digmaan na hindi pa nangyayari, posibleng Armageddon na magaganap sa ating henerasyon. Ngayon, tingnan natin ang Iran sa kasalukuyan. Kilala ito bilang Islamic Republic, at isa sa pinaka-vocal na kalaban ng Israel at Amerika. Alam nating lahat, sumusuporta ang Iran sa mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah at Hamas. Palaging mainit ang tensyon, lalo na tungkol sa nuclear program nito at ang ugnayan nito sa Russia at China. Tanong ko sa'yo, aksidente lang ba ito? O talagang bahagi ng matagal ng propesya? Hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaganapan nitong mga nakaraang taon. Nung napatay si General Qasem Soleimani noong 2020, umusbong ang matinding galit ng Iran sa Amerika. Ang nuclear agreement ay pabago-bago, at ang alyansa ng Iran sa iba pang anti-Israel na bansa ay patuloy na lumalalim. Para sa marami, parang tumutunog na ang hudyat ng mga propesya sa Biblia. Baka nga nagsisimula na ang huling yugto ng kasaysayan ng mundo. Pero sa dami ng tensyon at takot, hindi nawawala ang mensahe ng pag-asa. Sa Isaiah 19:23-25, makikita natin na balang araw, magkakaisa ang mga bansang dating magkaaway. Magkakaroon ng kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Mula noon, hanggang sa posibleng huli, ang Iran ay laging bahagi ng divine timeline ng sangkatauhan. Kaya mga kastorya, ang kwento ng Iran ay hindi lang basta politics, ito ay salamin ng propesya, kasaysayan, at espiritual na paglalakbay. Bawat bansa, may papel sa kwento ng mundo. Ang tanong, nasaan na tayo sa prophetic timeline? At handa ba tayo kung sakaling magkatotoo ang mga propesyang ito sa ating panahon? Maraming salamat sa pagsama sa Inside the Story PH. Sana, mas malinaw na ngayon ang papel ng Iran sa kasaysayan, propesya, at hinaharap. Huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito para sa mas marami pang kwentong may lalim at koneksyon sa mas malaking plano. I-share ang iyong opinyon sa comments. Naniniwala ka ba sa mga propesyang ito? May papel ba talaga ang Iran sa huling yugto ng mundo? Ito ang Inside the Story, kung saan bawat kwento ay may lalim at bawat pangyayari ay may koneksyon sa mas malaking plano. Hanggang sa muli, mga kastorya.